Magandang araw pong muli mga kapistolero. Welcome back po sa aking channel. At sa mga bago pa lang na makakapanood po ng aking video na ito, welcome po sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Sa mga suki ko na, madalas naririnig po ninyo sa hulihang bahagi ng aking mga videos ang salitang be a responsible gun owner. Ngayon, tanong natin sa sarili natin, isa na nga po ba akong responsible gun owner? Ayan, at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero pagkatapos muna ng isang maikling intro. Okay, welcome back po muli. Kaya naghanda po ako ng 10 sign na magpapakita na isa kang responsible gun owner. So, without further ado, simulan na natin. So, number 1, you follow the law. Yan, sumusunod ka sa batas. So, sinisigurado nyo na yung Republic Act 10591 ay nasusunod nyo. Di lang yon. Siyempre, kailangan yung mga firearm registration ninyo, yung LTAP, ay hindi po expired at nare-renew po ninyo regularly. At alam niyo na po, kapag wala po kayong PTCFOR o kaya PTTFA, bawal pong ilabas ang ating mga baril sa labas ng ating tahanan. Yun po ang number 1, sumusunod ka sa batas. Okay. Number 2 naman, you follow the 4 gun safety rules. Ayan. O ino-observe po ninyo o sinusunod ninyo ang 4 gun safety rules. At alam naman po ninyo yun. Nilalagay ko naman dito sa sa screen kung ano yung 4 basic gun safety rules. Ayan. So number 3, you store your firearm securely. Yan. Isa sa mga importante yan. Yung firearm natin ay naiiwasan natin ang pag-access ng mga unauthorized persons. Yan. So number 4, you regularly practice safe handling. Ayan. Importante rin yan. So lagi po ninyong ipapractice yung tama at ligtas na paghawak ng inyong mga baril. So number 5, you maintain your firearm properly. Ayan. Importante rin yon. Dapat panatilihin po ninyo na well-maintained ang inyong mga baril. Hindi yung pagkagaling niyo ng range, lalagay na lang niyo, itatago na lang niyo. Lagi na lang gagawin niyo, sasabihin niyo, ay, hindi pa naman dapat linisin eh. Pero before you know it, nakaputok na ka pala ng almost 500 rounds tapos hindi na pa ninyo nalilinis. So, dapat regularly nalilinis po ninyo ang inyong mga baril para hindi po ito magkaroon ng malfunction. So, number 6, you never handle your firearm while intoxicated or impaired. So, ano ibig sabihin nun? Huwag na huwag kayong hahawak ng mga baril kapag kayo ay nakainom. Okay, nakainom. O kaya, siguro naman, walang mga nagdodroga sa mga responsible gun owner. At pumasa nga tayo sa drug test eh. So, scratch yung paggamit ng droga. Yung inom na lang, yung mga nakainom. So, iwasan po ninyo na humawak ng baril. At hindi rin tama yung habang nagiinuman ay may mga baril sa harap nyo. Tandaan po ninyo, alcohol and firearm don't mix. Deadly combination yan. Okay? And impaired. Ano ba yung impaired? Baka naman medyo puyat kayo, inaantok, yung mga ganyan, o kaya tuliro yung inyong pag-iisip. So, as much as possible, wag muna kayong humawak ng baril. Yan. So, number 7 naman, don't show off with your firearm. Ayan. May iba diyang guilty, pero siguro konti lang, yung ipinagyayabang yung kanilang, mga baril. So, mga parang pinagsasabi pa nila na, may baril ako, yung ganun, sa papakita pa sa mga,
sa mga kapitbahay or gano'n, pamamalita pa na, pare, bumili ako ng bagong baril eh. So, huwag na huwag po nating gagawin yun, na yung iyayabang yung ating mga firearms, di ba? Hangga't maaari, medyo low-key lang tayo, discreet lang, di ba? Dapat ganun. And number 8, you regularly trained with your firearm. Yan. Yung iba dyan, bumili lang ng baril, tatago lang sa gun cabinet, wala na. So, pag dumating yung pagkakataon na kailanganin nila yung kanilang baril, wala. Minsan, nagfa-fumble pa sila, kakalabit, yung pala, naka-safety pa. O kaya, hindi pa nakakasa yung baril nila. So, kailangan regularly trained kayo with your firearm. Punta kayo ng range. Di ba? Ano ba naman yung once a month siguro? Pwede na yun. Okay, twice a month. Punta kayo ng range. Practice kayo. Para at least makabisado po ninyo yung inyong mga firearm. Ayan. And number 9, you know the responsibility of a gun owner. Yan, isa yan. Alamin niyo kung ano ang responsibilidad bilang isang gun owner. Yan. Ito yun. Yung pinag-uusapan natin. Ito yun. Ayan na. And number 10, you know when not to use it. Ayan, di ba? Medyo intriguing yung number 10 natin. Dapat alam mo kung kailan hindi dapat gamitin ang inyong mga baril. Yan. Di ba? Number 1, na-stuck ka sa traffic. Tapos, sinigawan ka, minura ka. Agad-agad ka bang bubunot ng baril para komprontahin yung ano, di ba? Hindi dapat ganun, di ba? Kailangan de-escalate. Yan. And ano pa? So, alamin din po ninyo yung batas kung kailan dapat pwede na gamitin ng inyong mga firearm. Yan. Yung self-defense. Yan. Yung 3 elements of self-defense. Kailangan alamin po ninyo yan. So, sa madaling salita, dapat meron kayong pagpipigil at dapat alam ninyo kung kailan hindi dapat gamitin ang inyong mga firearm. O ayan mga kapistolero, sana nakadulot ako ng konting knowledge bilang isang responsible gun owner. Kasi yun naman talaga ang ating goal or ina-advocate bilang isang member ng nasa gun community. Ang i-advocate ang responsible gun ownership. Hindi po ako magsasawa sa pagre-remind po sa inyo na kailangan maging responsible gun owner tayo. Alam niyo naman, yung mga nasa kabilang ibayo, yung mga anti-gun advocate, naghihintay lang yan ng butas para merong ikatwiran na mas lalo pang higpitan ang ating mga gun law. So bilang isang gun owner, hinihikayat ko po kayo na sundin po ito. Yan, 10 signs na ikaw ay isang responsible gun owner. O, sige mga kapistolero, sana nakatulong po itong video na to. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking video, konting lambing lang po, sana po makapag-subscribe po tayo sa aking YouTube channel at makapag-follow po sa aking Facebook page. Yan. And, yan, hindi ako magsasawa sa pagsasabing, be a responsible gun owner. And, syempre, to God be the glory.